at sa buhay ko. Amen ba kayo doon? Kaya mararanasan natin, giving make us more like God. Magiging katulad daw natin ang Panginoon sa pag-ibig, sa pagmamahal, na hindi lang yung nagmamahal sa atin ang mahal natin. Hindi lang yung nagbibigay ang love natin. Kahit hindi niya nagbibigay niya ng oras, ng panahon, ng prayer, o diba? Di nagbigay, giving draw us closer to God. At habang nagbibigay tayo sa Panginoon, lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Kaya yung pagiging giver, ako ino-honor ko ang Lord sa pagbibigay sa tithes and offering. At doon ko naranasan, favor, blessing, overflow sa buhay ko. Giving is the antidote to materialism. Hindi yung lahat ng bagay gusto mo sa'yo. Isipin mo naman si Lord. Isipin mo na lang yung Diyos na nagmahal sa'yo mula noon hanggang ngayon. Giving strengthen our faith. Kaya pag tayo nagkaroon ng pananampalataya, yung faith, yung pananampalataya po, kasi yung mga bagay na hindi mo nakikita, pero pinagtitiwalaan mo na magkakaroon ka. Kaya yung lahat ng meron ako sa buhay ko, ano lang po yan, faith. Mula sa walang bahay, walang sasakyan, mula sa maliit na bahay, hanggang sa palaking bahay, mula sa 3 gulong na pedicab hanggang sa naging 4 na gulong hanggang naging 16 gulong. Ganyan ang Lord natin. Progresibo po ang Diyos natin. Dahil naranasan ko, nagkaroon ako ng antidote sa materialism. Bless me, Lord. At yung blessing na yun, para magamit sa Lord. Dahil naranasan ko yung pabor na nagmumula sa pag-giving strengthen our faith. Sabi nga, faith without work is dead. O kaya pagka wala tayong gawa, patay yan sa harapan ng Panginoon. Ano yung faith? Sa akin, ang acronym ko ng faith, that faith means favor, authority, integrity, truthfulness, and holiness. Yan ang faith sa akin. Yes, saan man ako makarating, may i-honor ako. May pararangalan ako. Ang pangalan ni Jesus. Giving is an investment for eternity. Kaya mag-invest po tayo ng pang-eternity natin, hindi pang lupa lang, kundi pang-eternity. May Diyos na nagmamahal, may Diyos na nagpapala sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya ang buhay natin, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Lagi natin uunawain, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ano pala? Giving is an investment for eternity. Giving blesses us in return. Walang nagbigay sa Lord na hindi niya ibabalik. Kaya sabi nga, ang Lord pag nabigay, hindi yung multiplication. Ano ang bigay ng Lord? Fold. Alam niyo fold? Tuturo ko sa inyo kung paano ang fold. Ayan, ang multiplication is 1 times 1. Ano po? 1 times 1 is 1. 1 times 1 is 1. O, diba? Ito, 1 fold, ito na, 2 fold. Dalawa na siya. Tapos, ito yung 2 folds. Yung 2 folds, ano na yung 2 folds? Naging 4. Diba? Nagbigay ka ng isa, naging 4 na. At pag ipinod mo pa yung dalawa, o diba? Hindi multiplication. Pag ipinod mo pa yung dalawa, ay magiging 8 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun po ang Diyos. Kaya hindi mo siya pwedeng i-outgive. Ang Diyos po ay matalino. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Kaya pag nagbigay ang Diyos sa atin, at pag ipinod pa natin yung 4, magiging 16. Ganyan kagaling ang Diyos. Kaya ang buhay mo, payaman ka ng payaman, paganda ka ng paganda, patalino ka ng patalino. Kaya pag ang Diyos ay nabigay, I fold return. Sabi ng Lord, ibabalik ko sa iyo higit sa iyong inaasahan. Kaya nagtaka na lang ang mga tao, bakit ka na-bless? Hindi ka naman kagandahan. Oh, come on. Noon yun. Bakit ka nakapag-asawa ng gwapo? Kasi gwapo pinapangasawa ko, tall, dark, and handsome, at matalino, mapagmahal, at makadiyos. Bakit ka? Ang dami nilang bakit. Isa lang ang sagot ko sa kanila. Kasi God is good. God will provide. God is my rewarder. God is my protector. God is in my life. Kaya, giving blesses us in return. Kaya pag nagbigay ka sa Lord, ibabalik, siksik,
Ligat umaapaw. Giving make us happy. Kasi alam nyo, pagka may time na pag Sunday service at wala akong ibibigay sa Lord, hindi po ako masaya. Kuwari, kung bibigay ko ay 1,000 lang or 1,500, ayaw ko. Lord, bless me. At pag malaki, minsan, pag bibigay tayo ng malaki, medyo, oh, ang laki dito, No, huwag natin sabihin yon. It's better to give than to receive. Kaya sabi dun sa 7 benefits of giving, giving make us more like God. And second, giving draw us closer to God. Giving is the antidote to materialism. Hindi puro pera-pera lang tayo. Giving strengthens our faith. And giving is an investment for eternity. Giving bless us in return. Gives make us happy. Di ba pag nakatanggap kayo ng star, di ba ang saya-saya ninyo? O ganun yun. Kaya mararanasan natin, what are the different types of giving? It has been said that there are 3 kinds of givers. Grudge giver, duty givers, and thanks giver. Alin sa dalawa ka, alin sa tatlo na to ikaw? Grudge giver away. I hate to give. Yung mga taong ayaw magbigay, napipilitang magbigay, mararamot po yan. Pakisabi mo, wag kang ganon. Kasi kung maramot ka, walang blessing na darating sa'yo. Yung duty givers naman, I am forced to give. Yung napilitan, kasi kailangan magbigay. Kasi binigyan ka, bibigyan mo rin. Yun po yung duty givers. Pero pinakamaganda sa lahat ay thanksgiver. Say, I want to give. Ayan, pag ganyan ka, mananagumpay ka, gusto kong magbigay. Hindi naman nagbibigay, hindi naman kayo nanghingi ng star. May humihingi, pero hindi ko binibigyan. Ay, sabi nga ng Lord, ang humihingi, binibigyan, di ba? Pero alam naman natin kung sino yung bibigyan natin, di ba? Why is tithing important to God? Bakit ba importante ang tithing? Maraming tao hindi naniniwala dito, pero totoo po. Nung matutunan ko magbigay, binless po ang buhay ko. Kaya mararanasan natin sa buhay natin yung buhay na punong-puno ng pag-asa, buhay na punong-puno ng pagtitiwala, at yung buhay na kasiyasiya sa Lord. Yun lang po ang dapat natin ginagawa. Kaya salamat sa Lord dahil for 33 years in the making na ako ay naging woman of God at nagbahagi ng salita ng Panginoon, na-enjoy ko ang life na punong-puno na pagtitiwala at ng pagmamahal sa Panginoon. Kaya ma-enjoy mo ang buhay. Kaya salamat sa aking viewers, sa mga nagpaalam na susundo ng mga anak. Thank you. I appreciate your time and effort na ginawa sa akin. At patuloy na i-bless ng Lord ang inyong mga buhay. Ayan, ganyan lang po naman talaga tayo. Blessing and favor overflow. God is good and God will provide. Lagi po natin sasabihin yun, God will provide. Ano ba kayang ibigay ng Lord? Lahat po. All of the above. Walang matatago. Kaya niyang gawin lahat ng himala sa buhay mo. Kaya niyang baguhin ang buhay mo. Ano mang problema meron ka, ano mang sitwasyon mo ngayon panahon na to, may sakit karamdaman ka, kayang-kaya kang pagalingin ng Panginoon. Tiwala lang ang kailangan natin. At pag tayo nagtitiwala sa Lord, tuwa ang Lord sa mga bagay na yan. Kasi pag tayo ay nagtitiwala at naniniwala sa salita ng Panginoon, mararanasan natin yung pabor na nagmumula sa Kanya. At pag tayo ay umiibig sa Lord, ang Diyos naman ay pag-ibig. Kaya gustong-gusto rin niya na tayo ay laging nagmamahal sa Kanya. Kaya pakisabi mo sa sarili mo, I am fearfully and wonderfully made by God. At sabihin natin lagi sa sarili natin, salamat sa Diyos na nagmahal at gumawa ng himala sa buhay ko. Kaya yung 8 powerful words na kailangan natin daily, na ginagawa natin sa ating buhay, believe in yourself. Maniwala po tayo sa ating mga sarili, I believe in myself. Kasi ang Diyos nagtiwala sa'yo. Kaya maniwala ka na ang Diyos ng himala ang siyang magpapala at gagawa sa buhay mo. Believe in yourself. Huwag ko kayong papayag na nilalait ninyo ang inyong mga sarili. Dahil pag naniniwala kayo sa inyong mga sarili, ay kapatid, magmamanifest po yan at marami din tao ang magtitiwala sa buhay ninyo.
Kaya ang buhay ni Doña Sally ay paganda, pabuti, payaman. Stay strong. Maging malakas po tayo at patuloy na maniwala, magtiwala na kaya natin yan. Huwag po tayong bibitaw at talagang gawin natin yung ating mga pangarap, mga desire ng puso natin. Maniwala tayo sa kayang gawin ng Lord at sa kaya ng ating mga sarili. At mararanasan po natin ang blessing na nagmumula sa Panginoon. Never give up. Huwag po tayong susuko. Kaya natin yan. Kaya natin ang 60,000 minutes at kaya din natin ng 600 na kaya ng iba din makakaya din natin kung sila nagtiyaga, kung sila nagtiwala, kung sila ay makakuha rin tayo ng ano ba yon, mag viral na reels o video, at yun ang gusto ko, pero gusto ko yung viral na makakatulong sa tao, hindi dahil natawa ka lang, hindi dahil na-enjoy ka lang, kundi gusto ko ipamuhay natin yung natutunan natin. Gamitin natin hanggang sa ikaapat na saling lahi natin. Maging huwaran tayong lola, asawa, kapatid, kaibigan. Yan ang mga pangarap ko. Never give up. Huwag tayong give up. Maniwala tayo sa ating mga sarili. Believe in yourself. Stay strong. And never give up, my love. O di kanta yun eh. And be grateful. Lagi po tayo maging mapagpasalamat at matuwa po tayo. Mayroon mga nagbigay ng isang star, 2 star, 5 star, 50 star. Be thankful po tayo. Be grateful sa nangyayari sa ating bayaw. Work hard. At yan, kailangan natin ng sipag, maging sa negosyo. Kaya ako ay laging work to do. Nakaupo, ano man ang ginagawa ko, Lord bless me, bigyan mo pa ako ng iba't ibang mga product na magiging kagamit-gamit para makapagbigay ako para sa gawain mo, para makapagpagawa pa ako ng mga churches for your glory alone. And gaano ka man maging kayaman, stay humble. Gaano man ako maging sikat na creator, gaano man lumaki pa yung aking mga followers, ay yun, be humble. Wag po tayo magyayabang. And in love pa rin tayo lalo sa Lord at hindi in love ka din sa sarili mo. Kaya sabi ng Mateo 22:7, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. And be kind. Kaya tayo ay nagiging giver, nagbibigay tayo ng mga star. Kahit hindi pa ako sumasahod sa kay Meta, meron akong sasahurin. Meron akong 19 star, $23, $19, $12. Hindi pa siya nagwa 100. Pero it's better to give than to receive. Pero nagpapamigay na tayo ng mga star. Dahil aaliw ako pag natutuwa yung mga tao, lalo hindi pa nakakaranas magkaroon ng star. Kahit isa, pinapadalan ko yan ng star. Ganyan po, be a giver. Be kind. And higit sa lahat, keep smiling. Pwede mangitian mo, wala ka na mangingitian. Mangitian mo sarili mo. I love myself. Kaya ako po, pagharap ko lagi sa salamin, kita niyo naman po, kaharap ko salamin. Ay, asan ba to? Ayan po, kaharap ko ang salamin. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, lagi kong sinasabi, ang ganda-ganda ko talaga. O yan, lagi kong kausap ang sarili ko na sinasabi ko sa sarili ko, napakaganda ko talaga. Kasi kawangis ko ang Lord, sabi niya ng Genesis 1:26, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. At sino ba yung tao na yon? Sino ba yung nilikha na? Hindi, ikaw. Kaya pag natutunan natin yung salita ng Panginoon, believe in yourself, stay strong, never give up, be grateful, work hard, stay humble, be kind, and keep smiling. Smile, you look so beautiful. Diba? Kaya ma-enjoy natin ang buhay. Buhay na punong-puno ng pag-ibig, ng pagpapala. Salamat sa buhay ng mga nakasama ko dito sa lugar na to. Salamat sa inyo. Pagtunghay. God bless you. More blessing. At patuloy na isa lang ang payo ko sa bawat isa sa atin. We need to love God. We need to obey God. We need to have dreams. At yung dream na yan, huwag natin bitawan. Maniwala tayo man ay YouTuber, tayo man ay TikToker, tayo man ay Meta o Facebook, ano man larangan na ginagawa natin. Do it for the glory of God.
maging blessing ang buhay natin, maging pagpapala tayo, at maranasan natin yung pangako ng Panginoon. Sabi nga ng John 14:16, I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. At sino yung kasama natin, at katuwang natin, counselor natin, at magiging giver ng buhay natin, walang iba kundi ang Holy Spirit. Yan ang kakampi natin. Yan ang kasangga natin. Mayroong banal na Espiritu Santo na siya mag-take control, nagpapala sa ating mga buhay. Kaya ang buhay natin ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, palakas ng palakas. Yan sabi ng John 16:13, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Kaya ang katotohanan lang, yan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Kaya stay strong, be happy because God is good. At ang Diyos na mabuti ay patuloy na gagawa at magpapala sa ating mga buhay. Kaya mabuhay po tayong lahat at maranasan natin lagi ang pabor, ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. God bless you po sa lahat ng aking viewers sa oras na to. At naniniwala ako, hindi magtatagal, dadami na rin ang viewer ko dahil marami lalong magmamahal kay Doña Sally. And I declare blessing upon blessing. Sige, samahan niyo ako sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa buhay, kalakasan, talino na nagmumula sa iyo, na patuloy na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa aking mga teammates, sa lahat ng aking mga best friend, sa lahat ng larangan ng mga media, larangan nitong mga uso na to ngayon. At salamat dahil yung sinabi mo na higit pa ang magagawa namin dahil ikaw ay pupunta na sa Ama. Kung paano sinabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ, yun ang nangyayari sa aming mga buhay. I declare blessing upon blessing sa bawat buhay ng bawat isa, sa bawat nakakaranas ngayon ng pagsubok, nakakaranas ng sakit karamdaman. I declare healing in the name of Jesus. Nakakaranas ng kalungkutan, Lord, I declare, Lord, joy, peace, dahil ang salita mo ang siyang aming gabay. Nakakaranas ng anxiety, nakakaranas ng depression. I declare, Lord, happiness. I declare, Lord, joy. I declare blessing upon blessing, and I destroy all the works of the enemy sa kanilang mga buhay at maranasan nila, Panginoon, buhay na punong-puno ng pagpapala, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your divine provision. Thank you, Lord, for your divine protection sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Sa oras nito, Lord, hinihiling ko, O Diyos, sa bawat mga mahal ko sa buhay, mga followers na nagtiwala kay Doña Sally, kay Sally Abad Concepcion, at ganun din sa aking page. I declare, Lord, ay patuloy na maranasan ang buhay na may kapayapaan, may kagalakan na nagbumula sa iyo, na patuloy na makita ng bawat isa na may Diyos na pwedeng pagtiwalaan, ang Diyos na nangako na patuloy na gagawa ng himala, na patuloy na kikilos sa bawat buhay. Bigyan mo ang bawat isa ng wisdom, knowledge, and understanding. Bigyan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng joy to serve you, to honor you, na ang salita mo ang maging sandigan, maging kalakasan ng bawat buhay ng bawat isa. At walang ibang magaling, ikaw lang magaling sa aming mga buhay. Kaya salamat dahil alam ko na sa oras na to, hinihiling ko, likaan mo ang bawat isa sa amin ng mga matang nakakakita. Makita ng bawat isa yung pabor na gagawin mo sa bawat isa at sila magtiwala sa iyo. Salamat din sa isipang nagmumula sa iyo. Likaan mo ang bawat isa ng isipang nagmumula sa iyo. Mga tenga na nakaririnig. Yung sabi mo sa Numbers 14:28, tao, buhay ako si Yahweh. Ano mang narinig ko na pinag-uusapan ninyo, yun ang gagawin ko. At pag-usapan nila sa kanilang mga tahanan, yung mga kabutihan, yung mga gagawin mo sa bawat buhay ng bawat isa. At maranasan ng bawat isa, Panginoon, na patuloy makita ng bawat isa na kaya sila blessed dahil may Diyos na tumawag, may Diyos na nagpala sa kanilang mga buhay. Salamat, you are the God who saves, the God who heals, the God who protects, the God who made the heavens and the earth. And thank you for all the privilege that we have. I declare, Lord, shalom, nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Great wealth, great mercy, and love of God will overflow sa ating mga buhay. And mabuhay po tayong lahat. And thank you for watching. And thank you sa lahat na nag-support, sa lahat na nag-share. Pagpalain tayo, Panginoon. And to God be all the glory. Love you all. Thank you.
And mega love shout out sa lahat ng aking mga BFF. Thank you sa inyo, Team Angie, Team Amigos, Amigas, and Team Marie. Salamat sa aking walang sawang taga-subaybay kay Chibu, kila Ann, kila Clarence, kila si Christy talaga. Kahit dalawa lang kami sa aking premiere, nando kaming dalawa. Minsan kasi, ganun talaga eh. Pero sige, darating naman ang araw talaga. I-bless tayo ng Panginoon. At yung blessing na yan, ay patuloy na mag-overflow sa ating mga buhay. Salamat sa inyo, sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga subscribers, sa lahat na nagtiwala, ay mangyayari din na tayo uunlad at magiging blessing ang ating mga buhay. God bless you and more blessing sa inyong lahat.